Unang-una kapatid, yung araw ng mga patay, na-imbento ng Katoliko yun. Pag araw ng mga patay, maraming mga may patay na nagpapamisa. At bawat misa may bayad sa pare. Ang tema ng mga pagpapamisa para maalis daw sa purgatorio yung mga kaluluwa ng patay. Imbento yan sa Biblia. Wala naman kasi sa Biblia yung salitang purgatorio. Kahit basahin natin ang buong Bibliang Katoliko, wala pong nakalagay na purgatorio. Nung araw po, para matiyak mo na ang isang salita wala sa Biblia, magbabasa ka muna ng buong Biblia. Gaya ng ginawa ni Rizal. Kaya niya nasabing walang purgatorio, hindi totoo yun, kasi binasa niya mula Henesis hanggang Apokalipsis. Ngayon, hindi na masyadong mahirap. Papahanap mo lang sa computer, mabilis na. Wala pang 1 minuto, makikita na kung meron ba nun o wala. Basahin natin Sislus yung No Limitangere ni Dr. Jose Rizal. Opo, ito po yan sa No Limitangere, page 72. Ang sabi po dito, "But now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory." Ayun, sabi ni Rizal sa kanyang No Limitangere. Kilala naman natin si Rizal, our national hero is Dr. Jose Rizal. And he was killed by firing squad. Kasi kaya siya pinatay, meron siyang mga sinasabing laban sa doktrina ng Iglesia Katolika. Ang isa riyan yung tinatawag na purgatorio. Yung purgatorio, sabi ni Rizal, binasa niya ang buong Biblia mula sa Henesis hanggang Apokalipsis. At ang sabi niya, kahit si Moises, kahit si Kristo, walang binabanggit na purgatorio. Kaya, yung aral ng Katoliko na ang mga patay ay ipapanalangin para alisin sa purgatorio, ipagpapamisa, wala po sa Biblia yon. Actually, miski sa Bibliang Katoliko, in fairness mga kababayan sa inyong sarili, sa inyong paniniwala, kung magbabasa kayo sa Bibliang Katoliko, yung salitang misa, wala po yun sa Bibliang Katoliko mismo, yung misa, yung pagpapamisa. Papanalangin yung mga patay, magsisindi ng insenso, papausukan yung altar. Yan po ay hindi tinuturo ng Biblia na merong ganyang seremonyang misa. Actually, mga kababayan, wag sana lang kayong magagalit, magbukas kayo ng isip. Kung gusto nating ang matutunan natin yung katotohanan, dapat yung matututunan natin, salita ng Diyos. Wala akong salita ang Diyos na misa eh. Kaya nga ang sabi ng mga apostol sa 4 ng unang Korinto, pakibasa kapatid na Daniel. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon. Dapat ang matutunan natin, huwag hihigit dun sa bagay na nakasulat. Basahin nga natin yun sa Bisaya, sa Cebuano. Karon kining mga butanga, mga igsoon, ingon nga ang pagsulundan, akong gibalhin sa akong kaugalingon ug kang Apollo tungod kaninyo. Aron nga kanamo makakaton kamo sa dili pagbaton ug mga hunahuna nga kapin sa mga butanga na hasulat na. Ayon. Yung hunahuna, mga haka-haka na wala doon sa nakasulat, hindi dapat na yun ay ating pagbatayan sa relihiyon, mga kababayan. Sa hiligay no ng pagkakasabi ron, initanan mga kauturan na pahanungod ko sa akon kaugalingon
kag kay Apolos tungod sa inyo kaayuhan. Agud nga sa amon makatuon kamo nga hindi maglabaw suno sa kasulatan. Yung hindi dapat na hihigit sa kasulatan. Ang pagkatuto na dapat matutunan natin, wag hihigit sa kasulatan. Sabi sa Kapampangan, ngeni ding bagya deti kapatad, linipat ko king makatulad ka na kumurin ampon kang Apolos king uliyo. Bangking ke kami, makabalo kayo, ay umelabis king bagya ang makasulat. Makabalo kayo, umelabis king bagya makasulat. Bakit? Ba't kailangan sa nakasulat tayo matuto? Sabi doon sa 14:37 ng unang Korinto, kung ang sino man ay iniisip niya na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. So yan palang mga sinulat ng mga apostol, yan ay inutos ng Diyos na isulat nila. Basahin natin sa Cebuano. Kung may tao nga nagahuna-huna nga siya manalagna, kung espirituhanon, pailha siya sa mga butang nga gisulat ko kaninyo, nga kini sila mao ang sugo sa Ginoo. Ang mga butang nga gisulat ko kaninyo, sila mao ang sugo sa Ginoo. Ibig sabihin, yung mga isinulat ng mga apostol, tuto sa kanila ng Diyos na isulat. Kaya dapat ang matutunan natin yung nakasulat. Sabi ni Pablo, huwag hihigit sa nakasulat. Kung mayroong purgatorio, dapat sinulat ng mga apostol. Kung may misa, dapat sinulat ng mga apostol. Wala namang sinulat ng mga apostol purgatorio. Wala namang misa. Wala namang Eucharistia. Wala naman nun mga imbento lang ng Katoliko yun, mga kababayan. Kaso yun ang ating nagustuhang sundan. Kaya sana wag kayong magagalit. Wala ho sa Biblia yan Kaya yung araw ng patay, mabili ang kandila, mabili ang misa, mabili ang kung ano-anong mga religious mga bagay pinagkakakitaan nila yan. Kaya may araw ng patay. Pero sa Biblia, wala namang araw ng patay. Sa buong panahon ng Israel, sa buong panahon ng mga Kristiyano, wala kang mababasang nagdiwang sila ng araw ng patay. Wala nun. Wala naman limbo, no? Wala namang rosaryo. Huwag magagalit sa akin, Kasi wala talaga yun Ngayon kasi, madali mong malaman kung ang isang turo ay nasa Biblia o wala. Hahanapin mo lang. Papa-computer mo, lagay mo sa computer, kapatid na Luz. Meron bang purgatorio sa salita ng Diyos? Dapat kasi eksakto Walang dagdag, walang labis. Yung purgatorio ba, nasa salita ba ng Diyos yun? Pahanap natin sa computer, kapatid na Luz. Opo, ayan. Hanapin natin sa computer ang salitang purgatorio in Bible version, Bibliang Katoliko. Mula Henesis hanggang Apokalipsis, the result, no word or praise found. Kita mo? Sa Bibliang Katoliko na mismo, walang purgatorio yung bang rosaryo, meron ba nun sa Bibliang Katoliko? Pahanap natin. Hanapin po natin ang salitang rosaryo. Sa Bibliang Katoliko pa rin, mula Henesis hanggang Apokalipsis, result, no word or praise found. Wala pala naman noon sa Bibliang Katoliko, yung rosaryo. Yung salitang, kapatid na Luz, sa Bibliang Katoliko pa rin, yung limbo. Meron ba noon? Limbo. Hanapin po natin sa Bibliang Katoliko ang limbo. Mula Henesis hanggang Apokalipsis, result, no word or praise found. Sa salita ng Panginoon na huwag kang magdadagdag kahit isa, huwag kang magbabawas kahit isa. Dapat ang matututunan mong aral, eksaktong nakasulat. Pagka maraming idinagdag na wala namang mabasa sa Biblia, nakakalungkot naman yata tayo manatili sa ganung relihiyon na ang mga aral inimbento. Mababaliwala ang ating paglilingkod sa Diyos. 7:7 ng Marcos.
Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Wala ng kabuluhan ang pagsamba, ang worship, ang service. Pagka ang itinuturo, aral ng tao. Wala naman pala sa Biblia. Paano ngayon yan? Bakit kayo nagpapabinyag pa ng bata? Pupunta naman pala sa langit ang bata. Ba't kailangan magkagastos ka pa at mangutang ka pa para lang maghanda sa binyag, humanap ka ng ninong at ninang, wala naman palang panganib sa bata dahil ang mga bata papunta talaga sa langit. Sinabi ni Kristo yan, 19:14 ng Mateo. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Tamo na sa mga bata pala ang kaharian ng langit, kaya walang kapangapanganib sa bata ano man ang mangyari sa isang bata ay makakarating siya sa langit. Hindi kailangan pabinyagan o bindisyonan o kung ano-ano pang mga ritual kasi wala namang kinalaman yung bata sa kasalanan ng tatay niya o nanay niya. Sasabihin, kailangan na ikang binyagan dahil may original sin. Meron bang original sin sa Biblia? Wala yon, mga kababayan. 18:20 ni Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Pwedeng manahin yung kasalanan para magkaroon ng original sin ng bata. Gusto mo maligtas na tiyak, kapatid? Manghawa ka lang dun sa sinasabi ng salita ng Diyos dahil ang Diyos eksakto. Hindi niya sasabihin yung may labis at hindi niya rin sasabihin yung may kulang. Kumpleto ang aral ng Biblia para sa kaligtasan ng tao. At para patunayan ko sa yung kumpleto, no? Walang libo, no? Wala ring purgatorio. Hanapin mo nga yung sibuyas sa Biblia, Sis Luz. Hanapin po natin ang salitang sibuyas sa Biblia. Yan. In Bible version, ang dating Biblia mula Henesis hanggang Apokalipsis, result, one word or phrase found. Nakikita pala sa Biblia ang sibuyas. Sa Bibliang Katoliko ba, may sibuyas, Sis Luz? Paghanap mo sa Bibliang Katoliko. Sige po, sa Bibliang Katoliko natin hanapin ang salitang sibuyas. Mula Henesis hanggang Apokalipsis, result, one word or phrase found. Basahin natin yung sitas kung saan nakita yung sibuyas. Yan po ay nakasulat sa bilang 11:5 sa Bibliang Katoliko. Sino kaya ang makapagbibigay sa atin ng lamangkati? Naaalaala natin ang isdang kinakain nating walang bayad sa Ehipto at ang mga pipino, mga milon, mga sibuyas at bawang. Meron pa palang bawang, makakapag-adobo ka. Pagka Biblia, pagbabatayan mo, talagang kumpleto. Pagka totoo, pag umiiral. Pero pag hindi umiiral, hindi isusulat sa Biblia. Kagaya halimbawa nung purgatorio. Yung limbo, wala sa Biblia yon. Yun ang paraan para makatiyak ka ng kaligtasan, kapatid. Ang pananampalataya mo, ibatay mo lang sa salita ng Diyos. Eksakto, walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. That's right.